Sa simula ng pelikula, si Edmund Murray ay nagmamaneho sa buong gabi papunta sa Cottage Hill. Nakatanggap siya ng tawag na nagpapaalam sa kanya na ang kanyang anak na si Ethan ay nawala mula sa isang sleepaway camp. Pagdating, niyakap niya ang kanyang dating asawa, si Joanne, na sabik na nanunood habang hinalugog ng mga diver ang lawa para hanapin ang kanilang nawawalang anak. Sabay silang pumunta sa cottage na nirentahan ni Joanne sa malapit. Namumuo ang tensyon sa pagitan nila habang nagtatalo sila at nagsisisi sa nangyari. Nakilala nila si Inspector Roy, na namumuno sa investigasyon. Parehong ipinahayag ni na Joanne at Edmund ang kanilang desperasyon na lumahok sa paghahanap. Ang mga voluntaryo ay kumalat sa buong kagubatan, na tinatawag ang pangalan ni Ethan sa pag-asang mahanap siya. Nang maglaon, ipinatawag si Edmund sa himpilan ng pulisya para sa pagtatanong. Ipinaalam sa kanya ni Inspector Roy na huling sinuri ng mga tauhan ng kampo si Ethan noong 1 a.m. Sa panahon ng interogasyon, tinanong ni Roy si Edmund tungkol sa kanyang trabaho, lalo na ang kanyang mga paglalakbay sa Middle East at iba pang mga combat zone. Iniiwasan ni Edmund na magbigay ng mga direktang sagot, sinabi lamang niya na nagtatrabaho siya sa kumpanya ng langis, dahilan para siya ay madalas na naglalakbay sa ibang bansa. Nagtataka, kaya nagtanong si Roy kung delikado ba ang trabaho niya. Inamin ni Edmund na medyo delikado at naalala niya ang isang panahon na ang isang katrabaho ay kinidnap at kinailangan nilang iligtas ito. Dahil dito, naghinala si Roy na ang mapanganib na hanay ng trabaho ni Edmund ay maaaring may kinalaman sa pagkawala ng kanyang anak. Hiniling ng pulisya sa cellphone ni Edmund na suriin ang kanyang mga kontak, ngunit nag-alinlangan siya, ipinaliwanag na labag ito sa mga patakaran ng kanyang boss. Gayunpaman, sa huli ay pumayag siya, handang gawin ang lahat para mahanap ang kanyang anak. Malaki ang kanyang pagkakasala, nagsisisi siya na hindi siya naroon sa buhay ni Ethan dahil napigilan siya ng kanyang karera na maibigay ang katatagan na kailangan ng kanyang anak. Nang tanungin ni Roy kung kailan niya huling nakita si Ethan, sinagot ni Edmund na medyo matagal na, halos 6 na buwan na ang nakalipas, at sa pamamagitan lamang ng Skype. Maya-maya, naglakad si Edmund papunta sa cabin ni Joanne, ngunit tulog na siya. Sa halip, nakatagpo niya ang kanyang bagong partner, si Frank. Tila walang pakialam si Frank sa pagkawala ni Ethan at binigyan pa niya si Joanne ng pampatulog upang matulungan siyang makapagpahinga. Masigasig niyang ikinuwento ang tungkol sa lupang nabili niya kamakailan at ang mga plano niyang magtayo ng bahay para sa kanya at kay Joanne. Ipinakita niya kay Edmund ang mga blueprint, at napagtanto ni Edmund, na may lumalaking pagkabalisa, na ang silid tulugan ni Ethan ay naiwan sa disenyo. Ipinapalagay ni Edmund na si Frank ay kasangkot at tinawag si Joanne upang magising. Sumagot si Frank, na nagsasabing naging mas mabuting magulang siya kay Ethan kaysa kay Edmund. Na-offend, sinuntok ni Edmund si Frank sa mukha at nagpatuloy sa pagbugbog sa kanya, na pinakawalan ang kanyang nakakulong na emosyon. Matapos mawala ng malay si Frank, tinawagan ni Edmund si Inspector Roy, iginiit na ang kasintahan ni Joanne ay sangkot sa pagdukot kay Ethan. Pagdating ng mga pulis, inaresto nila si Edmund. Dinala siya sa kulungan habang dinadala si Frank sa ospital. Sa kabila ng pagkakakulong, nananatiling kumbinsido si Edmund na nagkakamali ang mga awtoridad. Hinihimok niya ang pulis na tanungin si Frank tungkol kay Ethan sa sandaling magkamalay siya. Kinaumagahan, dinala ni Roy si Edmund sa kanyang opisina at ipinaalam sa kanya na pinili ni Frank na huwag magsampa ng kaso. Gayunpaman, si Frank ay nananatili sa ospital na may maraming pinsala. Pagkatapos ay ibinunyag ni Roy na nakunan si Joanne noong 1 buwan. Upang makayanin ang kanyang kalungkutan, ipinadala niya si Ethan sa kampo. Sinusubukan lamang ni Frank na protektahan at suportahan siya sa mahirap na panahong ito. Sinabi ni Roy kay Edmund na malaya siyang umalis ngunit binalaan siya nito na lumayo sa kanyang landas. Sa kanyang paglaya, nakipag-ugnayan si Edmund sa korporasyon at nag-iwan ng mensahe para sa direktor ng Special Operations na nagpapaliwanag na hindi siya nakapag-check-in dahil nagpalipid siya ng gabi sa kulungan. Si Edmund ay nagmamadaling pumunta sa inuupahang cottage ni Joanne kung saan siya ay natutulog pa rin. Ipinahayag niya ang kanyang kalungkutan noong nalaglag ang kanyang binuntis na sanggol, ngunit si Joanne ay gumanti ng galit sa kanyang natuklasan. Ibinunyag niya na hindi kailanman gusto ni Ethan na magkaroon siya ng kapatid, na ikinagalit ni Frank dahil hindi pa rin siya itinuring na ama ni Ethan. Ipinagtanggol ni Joanne si Frank, iginiit niya na si Frank ay isang mabuting tao, isang taong laging nandyan para sa kanya, hindi katulad ni Edmund.
Binibigyang diin niya na hinding-hindi sasaktan ni Frank si Ethan. Si Edmund, gayunpaman, ay nagdududa sa katotohanan ng kanyang mga salita. Maya-maya, sa cabin, dumating si Roy sa pintuan ni Edmund. Pinatahimik niya siya at hiniling ang kanyang telepono, itinago ito sa microwave upang maiwasang matukoy. Pagkatapos ay ipinaalam ni Roy kay Edmund na nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang superior na nagsasabi sa kanya na ihinto ang investigasyon. Makalipas ang ilang sandali, isa pang tawag ang dumating mula sa administrasyon ng London, na nagsasabing sila na ang papalit. Ang papel ni Roy sa usapin ay lampas na sa kanyang awtoridad. Anuman ang kailangan ng trabaho ni Edmund, malinaw na kinabibilangan ito ng pakikitungo sa mga taong may mas mataas na ranggo. Ipinaalam sa kanya ni Edmund na siya ay nag-iisa. Pagkatapos ay ginamit niya ang telepono ni Frank para makipag-ugnayan sa kanyang kasalukuyang asawa. Siya ay tumugon, na nagsasabi sa kanya na ang mga pulis ay dumating at kinumpiska ang lahat ng mga computer at data, kabilang ang napakasensitibong impormasyon na may kaugnayan sa Iraq. Inutusan niya itong huwag tumawag muli. Nagsimulang mag-browse si Edmund sa cellphone ni Frank at napansin ang mga recording na ginawa ni Frank kina Ethan at Joanne sa mga linggo bago sila dumating sa campground. Sa mga video na ito, naobserbahan niya na ang parehong sasakyan ay paulit-ulit na lumilitaw sa background. May nagmamasid sa kanila, marahil naghihintay ng pagkakataon para agawin si Ethan. Determinado na makakuha ng mga sagot, binisita ni Edmund si Joanne at ipinakita sa kanya ang footage ng sasakyan. Gayunpaman, siya ay may pag-aalinlangan sa paniniwalang ito ay pag-aari lamang ng ibang magulang. Iminumungkahi ni Edmund na makipag-ugnayan siya sa kanyang kapatid, na nagtatrabaho sa insurance industry para malaman nila ang address ng may-ari ng sasakyan. Di nagtagal, natuklasan nila na ang kotse ay pag-aari ni Mr. William O'Connor at nalaman ang kanyang lokasyon. Dahil hindi pwedeng makialam ang mga pulis, sila na ang kumilos para iligtas si Ethan. Nagmamaneho si Edmund patungo sa liblib na tirahan ni O'Connor, ipinaroda ang kanyang sasakyan sa di kalayuan upang maiwasan ang pagtuklas. Mukhang abandonado at walang tao ang bahay. Habang maingat siyang lumalapit, may dumating na sasakyan, ito rin ang sasakyan mula sa mga recording. Sinamantala ni Edmund ang pagkakataon, pumasok si Edmund sa magulo at maruming tahanan, hinahalukay ito para sa mga pahiwatig. Sa sandaling pumasok ang lalaki, kinuha ni Edmund ang isang pry bar at tinambangan siya, matagumpay siyang pinatulog. Pagkatapos ay itinali niya si O'Connor sa isang poste sa loob ng gusali, na puno ng mga nakakagambalang kagamitan sa pagpapahirap. Desperado na mahanap ang kanyang anak, paulit-ulit na hinihingi ni Edmund ang mga sagot, ngunit kapansin-pansing nakakumbinsi si O'Connor, iginiit na wala siyang ideya kung ano ang pinag-uusapan ni Edmund. Sa kabila ng kanyang mga pagtanggi, hinala ni Edmund na siya ay nagsisinungaling. Gumagamit siya ng lalong agresibong mga pamamaraan upang kunin ang katotohanan, ngunit ang lalaki ay nananatiling mapanghamon. Habang tumitindi ang tensyon, biglang nag-shift si O'Connor, na gumagawa ng nakakapanghinayang na pananalita na nagmumungkahi na malapit na siyang mag-ayos. Nang maramdaman ang napipintong panganib, napatigil si Edmund, nasira ang pasya ni O'Connor. Sa wakas, umamin ang lalaki. Inihayag niya na si Ethan ay dinala sa Dunmore Lodge. Ipinaliwanag ni O'Connor na ang kanyang tungkulin ay mag-espiya sa mga bata at pumili ng mga mayayamang kliyente na maaaring magbayad ng malaking halaga. Ipinagmamalaki niya na hindi niya sinasaktan ang mga bata mismo, ang kanyang trabaho ay tumayo lamang sa labas ng mga paaralan at kumuha ng litrato. Sa nakakatakot na paghahayag na ito, alam ni Edmund na malapit na niyang mailigtas ang kanyang anak. Si Edmund, na galit sa lalaki, ay hinaampun siya bago lumabas upang umiyak. Pagkatapos ay naglalakbay siya sa Dunmore Lodge at pumarode sa tahimik na daan. Mukhang medyo mahaba ang paglalakad para makarating doon, naglakad siya ng ilang kilometro para makarating sa kanyang destinasyon. Samantala, hindi mapakali si Joanne at nagpas siyang bisitahin ang tahanan ni O'Connor. Tumingin siya sa loob ng shed, kung saan ang lalaki ay nakahiga sa lupa na walang malay, hindi makapagsalita. Binuksan niya ang likuran ng kanyang jeep, nadiskubre niya ang isa pang kinidnap na bata, isang babae, na natutulog. Kasabay nito, narating ni Edmund ang Dunmore Lodge at napansin ang isang sasakyang nakaparada sa labas. Upang maiwasang makatakas, kinunan niya ng hangin ang isa sa mga gulong ng sasakyan bago suriin ang loob. Mukhang abandonado ang lugar, ngunit hindi nagtagal ay nakarinig siya ng pag-flush ng banyo at sinundan niya ang tunog.
Sa loob, tatlong lalaki ang nag-uusap, kasama si Steven bilang kanilang pinuno. Pinag-uusapan nila kung bakit hindi pa dumating si O'Connor kasama ang kinidnap na batang babae at kung bakit hindi niya sinasagot ang kanyang telepono. Dahil sa hinalang posibleng nahuli siya ng mga pulis, nagpasya silang umalis kaagad at ihatid ang bata sa kanilang mga customer. Nang makarating sila sa kanilang sasakyan, nakita nila ang flat na gulong. Inutusan ni Steven ang isa sa mga lalaki na ayusin ito habang ang iba ay naghihintay sa loob kasama ang bata. Samantala, si Edmund ay bumalangkas ng isang diskarte upang iligtas ang bata habang tinitiyak ang kanyang sariling kaligtasan. Pinapatulog ng mga kidnapper si Ethan na may anesthetic gas. Inatake ni Edmund ang lalaking nag-aayos ng gulong, nawalan siya ng malay pagkatapos niyang ayusin ang gulong. Pagkatapos ay kinaladkad niya ang katawan sa loob at ninakaw ang kanyang mga susi. Naghihinali tungkol sa pagkaantala, pumunta ang pinuno upang mag-imbestiga. Kasabay nito, tinext ni Edmund si Joanne, ipinaalam sa kanya na natagpuan na niya si Ethan at dapat niyang ipaalam ito kay Inspector Roy. Kapag nabigo ang pinuno na mahanap ang kanyang nawawalang tao, tinawagan nila ang kanyang telepono ngunit si Edmund ang sumagot sa tawag. Binalaan niya sila na ang mga pulis ay papunta na at kailangan nilang iwanan ang bata at tumakas. Tumanggi ang mga kidnapper. Parehong armado ang dalawang lalaki, at ang isa ay nagsimulang magpatrolya sa mga pasilyo ng bahay, hinahanap si Edmund. Samantala, pagkatapos ihatid ang batang babae sa ospital, dumating si Joanne sa lodge at palihim na hinanap si Ethan. Sa isa pang eksena, ang isa sa mga kidnapper, gamit ang isang flashlight, ay nagpaputok ng walang direksyon sa madilim at walang laman na silid na umaasang matamaan si Edmund. Tuwang-tuwa si Edmund nang sa wakas ay madiskubre niya ang kanyang anak na nakahiga sa kama. Marahan niyang binuhat ang natutulog na bata at tinungo ang labasan. Samantala, napagtanto ng kidnapper na hindi sinasadyang binaril niya ang sarili niyang kasama. Tumakbo si Joanne kina Edmund at Ethan malapit sa pasukan, kung saan naghihintay ang kotse ng kidnapper. Nagmaneho sila palayo, ngunit hinabol sila ng kidnapper habang naglalakad, pinaputukan ang kanilang sasakyan. Natamaan si Edmund ngunit nagpatuloy siya sa pagmamaneho. Habang siya ay nawalan ng malay, ang sasakyan ay lumihis sa kalsada. Pilit siyang ginigising ni Joanne ngunit nabigo siya. Mabilis niyang binuhat si Ethan palabas ng sasakyan nang papalapit na ang mga yabag, ngunit dumating si Inspector Roy para tumulong. Ang mga pangitain ni Edmund na gumugugol ng oras kasama ang kanyang pamilya ay kumikislap sa screen. Ang susunod na eksena ay nagpapakita ng isang nakakapanatag na sandali, sina Ethan, Joanne, at Edmund ay nagpapalipad ng remote-controlled na helicopter drone, isang regalo mula kay Edmund sa kanyang anak para sa kanyang kaarawan. Hindi ito isang flashback, ito ay isang sulyap sa hinaharap. Dinala si Edmund sa ospital kung saan siya ay ganap na gumaling, na nagdulot ng kasiyahan at kagalakan sa lahat. Pagkatapos ay tinawag ni Roy si Edmund, senyales na oras na para umalis. Maikli lang ang pagbisita ni Edmund, pansamantala lang siyang wala sa kustodiya. Ang kanyang pagkakakulong ay bunga ng mga krimen na ginawa niya sa kanyang misyon na iligtas ang kanyang anak, gayon din ang kanyang mga nakaraang tagong operasyon para sa kumpanya. Sa pag-alis niya kasama si Roy, binabalaan siya ng inspector tungkol sa paggagambala ng network ng human trafficking at ang napipintong pag-aresto. Iminumungkahi ni Roy na maaaring pabor ito kay Edmund, maaaring isaalang-alang ito ng hukom kapag nagpapas siya sa kanyang sentensya. Pagkatapos ng lahat, si Edmund ay isang bayani na gumawa ng matinding hakbang upang protektahan ang kanyang anak. Habang dinadala ni Roy si Edmund pabalik sa bilangguan, sinusundan ng helicopter drone ni Ethan ang kanilang sasakyan, isang tahimik na paalala ng ugnayan ng mag-ama. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.